kapal naman po ng kanyang bakal ay nasa 4 inches. Din ang diameter naman po ng kanyang butas ay nasa 5 inches. Ayan, nandito na po tayo sa bayan ng Taytay. I-explore na po natin ang Puwersa Santa Isabel, ang Spanish camp, old Spanish camp, about 100 years old. Ayan guys, nandito na po tayo sa Taytay Port. Ayan po ang pier ng Taytay. Katabi lang po nito yung kampo ng Kastila na Puwersa Santa Isabel. Ayan po. Nandito na po tayo sa gilid ng Puwersa Santa Isabel. Sarado pa po siya dahil nasa management po siya ng Taytay Tourism. Mga 8 pa po siya mag-open, so i-explore muna po natin itong bandang labas. So tayo na, babain na natin. So medyo mataas po siya. Hanap tayo ng magandang area na kung saan tayo makakababa. Ayan, mayroong munting apakan dito na ginawa ang mga taga rito. Pangdaanan nila, panglinisin ang gilid dahil marami po siyang mga seagrass, yung mga inanod na seagrass. Ayan po siya, kung mapapansin natin, ginawa siyang bloke-bloke. Structure niya is bloke-bloke na mga corals. Mapapansin ko ito ay sa manunggol corals, o yung mga buo na corals na malalaki, tapos black siya ng halos 15 cm by 40 cm, almost 40 cm. Yan, tapos pinagdikit-dikit, nilagyan ng patigas. Ayan, hindi natin pa na-discover o na-research kung anong klaseng patigas tong halo ang inilagay nila para maging binder nito mga black. So mapapansin natin, okay naman, oh. Halos nasa alignment naman. Ayun, dahil sa tagal ng panahon ay unti-unti na rin siyang natitibag. So may mga portion dito pa ilan-ilan, doon sa kabila may mga portion doon na ni-renovate nila. So hindi na siya yung original. Mapapansin natin mamaya pag umikot tayo doon. Ayan, meron din gravel, sand, tapos may red tisa pa na nakahalo. Ayan.
So, sa portion na to meron na rin pong natibag. Ayan. Ayan. So napakaganda, safe talaga ng protection, hindi talaga maakyat ng kalaban ang ginawang kampo ng mga Kastila dahil nasa masasabi nating nasa 24 to 30 feet ang height nito, simula dito sa buhangin hanggang dun. 24 to 30 feet ang height. Tapos ayan pa, may mga halo-halo pang mga basag na jar ang kanilang block file. Yan. Tapos ito may rigtisa na naman, file din siya. Tapos ito may original na bato, parang ito yung original na bato nandito na din, inimprove na lang nila, nilagyan nila ng kampo, parang ganun ang nangyari. Ayan, mga corals pa rin, may halo. Ayan. Tapos nandoon yung sa taas na yan, yung malaking cannon na Spanish type na cannon. Ma-explore natin mamaya pag nag-open na, mga 8 o'clock yan, open na yan sila. Tapos ang linaw ng dagat dito guys, sarap maligo guys, panalo. Ayan, may mga isda pang maliliit, klaro guys, clear visibility. Kita yung ilalim ng dagat guys, malinis. Ito naman po guys ang kanyang mga cannon dito sa labas. Pang short distance cannon lang po ito. Bali ang kapal niya po ay nasa 4 inches po ang kapal ng kanyang bakal, at ang diameter naman po ng butas na ay nasa mahigit 4 inches din po. So bali ang magiging bala po nito ay nasa malapit din po ng 4 inches. So ayan siya, hindi siya tulad ng mga cannon ngayon na high tech, may magasin. Ito po ay lalagyan muna ng pulbura dito, and then lalagyan ng bala bago po sisindihan. So parang lang po nag-ooperate ng bamboo canyon. Ito po yung kanyang hole para po sa pagsisindi. Ayan. Short distance lang po siya dahil maliit lang po. Ayun. Bukod po doon na dalawa sa harap na maliliit na cannon, meron din po dito sa bandang kaliwa niya. Kung nakaharap tayo sa dagat, nasa bandang kaliwa po ito nakapwesto. So ito rin po yung magdidipinsa sa part na to, west part ng kampo. So ganoon pa rin po. Pero mukhang mas may edad na ito kaysa doon sa iba, dahil ito puro kalawang na. Ayan ang kanyang firing hole. Short distance cannon lang din po siya. Ngayon po explore naman po natin ang west part ng camp na ito. Kanina doon po tayo sa northeast part. Ito naman po sa
Northwest part naman po tayo. Ito na po yun, yung kanyang part na ni-renovate. So hindi na po siya original na mga corals, baliha. Modern cement na po siya. Pinalitadahan, plasteringan, ginawaan na lang ng black guhit. Ito po yung sa ilalim, to yung original po na bato. Ayan, na ginawang kampo at dinivelop. Yan siya guys, so high tide ngayon guys, ang sarap maligo. Ito po ang kanyang original. Ayan, corals, tapos black na ibang sizes naman po dito ang black dito. Tulad nung doon sa kabila na was 15 by 30 cm lang. Ayan. So hindi na po tayo tutuloy doon, gawa ng may family pong nag-i-enjoy, naliligo naman po. Dito na lang po muna tayo. So balik na po tayo sa gates, mukhang may tao na po. Open na po kasi 8:07 na rin po ng umaga. Lalag na po tayo doon at mayroong amount lang po yan na babayaran pag entrance. So ayan guys, nandito na po tayo sa loob. Ayan, marami na pong na-renovate, marami na pong naidagdag. So ito po ang mga tourist destination dito. Limestone Cliff Pavilion, Pekin. Doon po yan. So ayan ang mga coral reef. Huwag kayong mag-ala. Darating ang panahon na pag may budget na ako, ipapasyal ko kayo sa mga tourist destination na yun. So po, ito po ang kanilang showroom. Ayan. Ito may bell ng simbahan, mostly ang Spanish design. Ayan. So ito po yung unang design nito. Ay may atip pa po siya noon. Ngayon po bago na po itong atip na ito. Tapos ngayon marami ng bahay dito. Ito dito sa panahon na ito wala pa. Ito pa lang yung tambak. Puro dagat pa ito. Ito yung area na ito ngayon, ayun yung dinaanan natin kanina na mayroong baywalk. Yung pier ay dito. So ayan siya, ngayon na-improve na po talaga. So, ito naman po ang kanyang structural map. Ayan. Hindi na rin po talaga mabasa ang nakasulat sa tapat ng pinto sa itaas. Pinicture nila. Ito po yung kanyang old picture. Yan.
iBirds View. So nandito po yung sand, ayan, papunta doon sa dito sa Kamta ito. Ayun, tapos ito dagat din po yan. Yung pier ngayon dagat po yan, noon tinambakan lang. Ayan, papunta doon. So ayan po siya noon, unang panahon. Ito naman po yung yung mga bala ng kanyon na pinakita ko po sa inyo. Ayan siya. So, para lang siyang bola ng shot put. Ayan, mabigat. Parang shot put talaga. Yung pambabae na shot put. Mabigat po siya. Nasa 7 kilograms. So, hindi lalayo sa 7 kilograms. Ito po yung bala ng maliliit na kanyon kanina. Ayan, tapos ito po, mayroon pong old bell. Mostly ito ang gumagamit ito mga charts. At doon po may charge po yan dyan sa portion yan. Pupunta natin mamaya. Ayan. Tapos meron pa pong old bandeado. Ayan. Ayan po siya. So ilan lang po ito sa mga historical place dito sa Palawan na pwede nyong pasyalan kung sakali gusto nyong pumasyal po dito. Ngayon, bisitahin na po natin inactual yung small charts. Ayan. Ito po ang kanyang small charts. Nasa 5 meters ang lapad at mga nasa 10 to 12 meters naman po ang haba. Pag ganun. So may mga renovation na rin po siya. Napaganda na rin po yung flooring. Pero ang original po, ito po yung kanyang pader po ay corals pa rin. Ayan. Mga may red tisa pa rin po na materialis. Ito may lupa, sari-sari pong materialis, pero hindi nawawala talaga. Was 80% po ng materialis, 80 to 90% po ng materialis ay corals. Ayan po. At ito po ang loob ng simbahan na napaganda na po. Ayan siya. So napakarami na pong pinagbago. Sabi nang dinadagdag, ito na lang po yung pader, yung main na pader, yun na lang po ang hindi na bago, natiling matibay. Ito po ang kanyang altar. Ayan. So ang kanyang altar po ay original pa rin po. So isa lang siyang maliit na kapilya. Ito. Maliit na kapilya ng Puwersa Santa Isabel. Yung malaking simbahan po ay ayun po. Yun po yung halos kaedad din po nito na ang pader din po ay makakapal na corals din po. Parokya de Santa Monica naman po yun. Kung ito Santa Isabel, yun po Santa Monica. At pag may time po, papasyalan din po natin yun. So dito muna po tayo sa Puwersa Santa Isabel. Atin pong libutin ang apat na corner ng Puwersa Santa Isabel. Ito po meron siyang malaking kanyon. Kung doon sa ibaba ang
Ang haba lang nung canyon na yun ay nasa halos 1.2 meters or less than. Ito naman po ay nasa 3 meters, halos 3 meters. Ang kapal naman po ng kanyang bakal ay nasa 4 inches. Din ang diameter naman po ng kanyang butas ay nasa 5 inches. So ganun po siya kalaki. So ito po ay maaaring pwede sa long distance firing, kaya siya dito ipinisto sa taas at nakaharap dun. Ito ay pwede tumarget ng mga paparating na kalaban or ng mga tulisan dyan sa bay ng Taytay. So hindi hamak na mas malaki po siya, mas mabigat. Almost nasa kuan po ito, almost 2 tons. Ayan po ang kanyang fire hole. Sarado na po. Ganun din po ang pag-operate nito. Lalagyan ng pulbura. Din lalagyan ng bala bago itututok sa kalaban. Pag nakatutok na sa kalaban, bago po sisindihan dito. Ngayon po barado na po. Hindi na po siya magagamit ngayon. Ayun, long distance firing. Hindi po tulad ng mga bagong canyon ngayon na pag firing computerized, double action pa. Pag lapag ng bala sa target, sasabog ko. Ito po ang kanyang corner. May 4 po itong corner. Una po muna natin silipin ito. Ito po ay nasa east corner. Ayan siya, kung may mga sniper or may mga gunman dyan po, ayan po, may mga butas para targetin ang kalaban. Ayan, dati po nakakapasok dito, ngayon sinarado na nila. So silip na lang po. Ayan, paikot po, may butas. Kung gusto nyo ng gunner na punteriyahin yung kalaban, dyan lang po sa mga butas na yan, kaharap doon sa dagat. Ganon din po dito, meron din po space para sa mga gunner. Ito, space din po yan. Doon ang target ng kalaban, dito. So 360 po ang space para makapag-target yung mga gunner. Yan, meron din po dito. Ayan po mga space ng gunner. So ito naman po yung southeast corner naman po na ito ay may sira na. Siguro ito ang tinarget ng kalaban o kung ano mang sitwasyon na dinanas nitong corner na ito. So mas malaki po ang damage niya kaysa doon sa isang corner. Yan, ito another space for the gunner. Yan. Ayan, ito medyo kuha na po ito, new cement na po, hindi na po siya original. Ni-renovate po ng ng local government na LGU.
At ito naman po, bisitahin naman po natin ang west part corner nitong Puwersa Santa Isabel. Ito po siya. Maluba rin po yung damage niya. So na-bar down lang po siya. So, dala na rin po ng katagalan ng panahon. So ang kapal po talaga ng kanyang pader. So almost 50 cm po ang kapal. Made up of corals din. Ayun. Kaya matibay po siya. Ayan. Talagang hindi talaga biro ang paggawa nito. Spanish structures. Ayan po. Ayan, puntahan naman po natin ang north side corner naman po nitong Puwersa Santa Isabel. Ayan po, small church din nandito po sa north side. Ito naman po. So damage na rin po siya. Tibag na rin po. Ayun, kanyang structure po ay biyak-biyak na rin. Ayan, mga ridgy sa materialis po, nakapile. So hindi talaga mawala yung corals bilang materialis. Ayan, mga sniper area. Ayan. Talagang Ponteria talagang kalaban. Yan po ang Taytay Bay. Ayan po, may family na naliligo sa ibaba. Na-enjoy po nila ang linaw ng dagat. Sarap po talaga maligo dito. Ayan, kung gusto nyo pong pumasyal dito, travel lang po kayo. Cebu Pacific o lahat ng airlines bound to Puerto Princesa City. Pagdating nyo po ng Puerto Princesa City, hanapin nyo lang po ang bus biyaheng Taytay o biyaheng El Nido. Pag biyaheng El Nido po ang sinakyan ninyo, pagdaan ng Taytay, baba na po kayo kasi El Nido po muna at doon pa po Taytay po muna at bago doon yung El Nido. So nadadaanan lang to pag patungo po kayo ng El Nido. Kung sa barko naman po kayo sasakay biyaheng El Nido at eroplano rin biyaheng El Nido, dadaon po kayo sa El Nido. Then sa unahan pa po ito, kasunod na bayan ng El Nido. Ayan, doon po yung Pavilion Island, doon sa part na yun. Hopefully pag may budget na po, ipapasyal ko kayo doon na i-explore natin ang mga island na yun. Ayan, ang ganda ng view, ang ganda ng panahon.